لا سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muli mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng pagbabasa natin ng ating librong Buhay ng mga Sahaba, sa pagkakataong ito, ang ating babasahin ay ang buhay ni An-Nu'man bin Muqarrin al-Muzani. Inna lil imani buyutan walin nifaqi buyutan wa inna baita bani Muqarrin min buyutil iman. Tunay na mayroong mga bahay ang iman at mayroong mga bahay ang nifaq, at tunay na ang bahay ng Banu Muqarrin ay isa sa mga bahay ng iman. Ito yung salita ni Abdullah bin Mas'ud. Ang tribo ng Muzayna ay nakatira sa lugar na malapit sa Yathrib o Madina, sa daang nag-uugnay sa pagitan ng Madina at Makkah. Noong ang propeta ay naghijra patungong Madina, nakarating ang mga balita hinggil sa kanya sa Muzayna sa pamamagitan ng mga kasapi ng tribo na dumating mula sa paglalakbay. At ang mga balitang ito ay naglalaman ng mga mapubuting bagay tungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Isang hapon, naupo ang pinuno ng tribo na si An-Nu'man bin Muqarrin na kasama ng iba pang mga kalipi niya at mga pinuno ng tribo, at sinabi niya sa kanila, "Ya qawmu, wallahi ma'alimna min Muhammadin ila khayra, wala sami'na min da'watihi illa marhamatan wa ihsana wa adla. Fama baluna nubatti'u anhu wa nasu ilayhi yusra'un." Thumma atba'a yaqul, "Amma ana faqad azamtu ala an aghduwa alayhi idza asbahtu faman syaa minkum ay yakuna ma'i falyatajahhaz." Mga kalipi ko, sumpaman kay Allah, wala tayong nalaman tungkol kay Muhammad maliban lamang sa kabutihan. At wala tayong narinig sa kanya, sa kanyang ipinangangaral, maliban lamang sa awa, kabutihan at katarungan. Bakit tayo nagpabagal-bagal samantalang ang mga tao ay nagmamadaling pumunta sa kanya? At kanyang idinugtong, "Tungkol sa akin, nagpasya na ako na lalakad sa bukang liwayway pukas. Ang sinuman sa inyo na nagnanais na sumama sa akin ay maghanda." Ang salitang ito ni An-Nu'man ay may matinding epekto sa puso't isipan ng mga kalipi niya, sapagkat siya ay isang pinunong maimpluwensya at nakakahikayat sa pananalita sa mga nasasakupan niya. Kinabukasan, ang 10 niyang mga kapatid at 400 mga gabayo ng Muzayna ay nakapaghanda na upang maglakbay na kasama niya patungong Yathrib upang makipagtagpo sa propeta sallallahu alaihi wasallam at pumasok sa relihiyon ni Allah. Si An-Nu'man ay nahihiyang humarap sa propeta na kasama ang malaking bilang ng kasamahan niya nang walang dalang anumang handog para sa propeta at sa mga Muslim, sapagkat ang taong iyon ay tagtuyot at tagutom na nararanasan ng Muzayna, at karamihan sa kanilang hayupan at pananim ay nasira. Magkagayon man, nag-ikot-ikot pa rin si An-Nu'man sa bahay niya at bahay ng mga kapatid niya, at inipon ang mga natira ng tagtuyot na ilang mga tupa at kambing, at dinala niya ang mga ito sa paglalakbay patungo sa sugo ni Allah, at ipinahayag niya at ng mga kasama niya ang kanilang pagyakap ng Islam sa harap ng propeta. Nayanig ang buong Yathrib sa saya dahil kay Nu'man bin Muqarrin at mga kasamahan nito. Dahil hindi pa nangyari sa alinmang mga bahay ng Arab na yumakap ng Islam ang buong pamilya na 11 magkakapatid sa iisang ama lamang, at kasama pa nila ang 400 mga ngabayo. Lubos na natuwa ang propeta sa pagyakap sa Islam ni An-Nu'man. Tunay na tinanggap at ikinalugod ni Allah ang taos-puso nilang pagpupunyaging ito
At ibinaba ni Allah ang susunod na mga salita ng Quran. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allahi was salawatir rasul. Ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmati innallaha ghafurur rahim. Kabilang sa mga Arabing disyerto ang sumasampalataya kay Allah at sa kabilang buhay at gumagawa sa ginugugol niya bilang mga pampalapit loob sa ganang kay Allah at pagkamit ng mga panalangin ng sugo. Pansinin, tunay na ito ay pampalapit loob para sa kanila. Magpapasok sa kanila si Allah sa awa niya. Tunay na si Allah ay mapagpatawad, maawain. Si Nu'man ay namuhay sa paggagabay ng propeta at nakapasok sa pangkat na nasa pamumuno ng sugo ni Allah at nakalahok sa mga labanang inilunsad na may kagitingan at malasakit. Sa panahon ng pamumuno ni Abu Bakar as-Siddiq, siya at ang lipi niyang Muzayna ay nanindigang kasama ni Abu Bakar na may malaking naiambag sa paglutas ng fitna ng pagtalikod at pag-aalsa laban sa Islam. At sa panahon naman ng pamumuno ni Umar al-Faruq, si Nu'man ay mayroon ding naging kakanyahang nananatiling binabanggit ng kasaysayan ng mga kakanyahang kapuri-puri. Sapagkat bago ang Al-Qadisiyah, nagpadala ng delegasyon sa emperador na si Kisra Yazadajud, ang commander ng hukbo ng mga Muslim na si Sa'ad bin Abi Waqqas sa pamumuno ni Nu'man bin Muqarrin upang anyayahan ito sa Islam. Nang narating ni Nu'man bin Muqarrin ang kabisira ng Persya, ang Al-Madain, tinitingnan sila ng mga tao ng may pagkaosyoso at panghahamak. Nagpaalam silang pumasok upang humarap sa emperador o hari na pinahintulutan naman. Nagpatawag ang emperador ng tagasalin at sinabi, "Sabihin mo sa kanila, bakit kayo pumunta sa bansa namin at ano ang nagtulak sa inyo upang sakopin kami? Maaaring nagkaroon din kayo ng pangarap at nagkalakas ng loob na sakopin kami dahil sa pagsasawalang bahala namin sa inyo at hindi kami naging mabagsik sa inyo." Humarap si Nu'man sa mga kasamahan niya at nagsabi, "Kung pahintulutan ninyo ako, sasagutin ko siya alang-alang sa inyo. Subalit, kung mayroon sa inyo na gustong magsalita, siya na muna ang maunang magsalita." Sinabi ng mga Muslim kay Nu'man na siya na ang magsalita at humarap sila sa emperador at nagsabi na si Nu'man na ang tagapagsalita nila. Sinimulan ni Nu'man ang salita sa pamamagitan ng papuri kay Allah at pagbigkas ng panalangin ng kapayapaan at pagpapala sa propeta at nagsabi, "Tunay ngang kinaawaan kami ni Allah sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng isang sugo na nagtuturo sa amin ng kabutihan at nag-uutos na sundin ito, at nagtuturo sa amin ng kasamaan at nagbabawal sa amin na gawin ito. Itinuro ng sugo sa amin na kung kami ay sumunod sa anumang utos niya, ay ipagkakaloob sa amin ni Allah ang kabutihan sa mundong ito at kabilang buhay. Kaunting panahon lamang ang lumipas na pinalitan ni Allah ang kahirapan namin ng kasaganaan, ang pagkahamak namin ng karangalan at paglalaban-laban namin ng pagkakapatiran. Inutusan kami ng sugo na anyayahan ang mga tao sa pinakamabuti para sa kanila at na magsimula kami sa pinakamalapit sa amin. Inaanyayahan nga namin kayo na pumasok sa relihiyon namin. Ito ang relihiyon na magdadala sa mga tagasunod nito mula sa kadiliman ng kawalang katarungan at pagtanggi sa pananampalataya tungo sa liwanag ng pananampalataya at katarungan nito. Kung tinugon ninyo ang paanyaya namin pumasok sa Islam, ay iiwan namin sa inyo ang aklat ni Allah upang ipatupad ninyo ang mga batas ninyo sa inyong bansa at uuwi kami, nahayaan kayo sa inyong pamumuhay. Ngunit
kung kayo'y tumangging pumasok sa relihiyon ng Allah, ay kukunin namin sa inyo ang jizya at kami ang magtatanggol sa inyo. At kung kayo tumanggi ng pagbibigay ng jizya, ay didigmain namin kayo. Nagngalit sa galit si Yazdajud sa narinig at nagsabi ng may panunuya, Inni la'a'lamu ummatan fil ardi kanat ashqa minkum wala aqalla adadan wala ashadda furqatan wala aswa halan wa qad kunna nakilu amrakum ila wulat ad-dawahi fayakhuduna lana ta'ata minkum thumma khafafa shay'an min hiddatihi wa qala fa in kanat al-hajatu hiya allati dafa'tum ila al-maji'i ilayna amarna lakum biqutin ila an takhsuba diyarakum wa kasawna sadatikum wa wujuha qaumikum wa mallakna alaykum malikan min qibalina yurfiqu bikum. Tunay na wala akong alam na bansa sa mundo na pinakakahabag-habag kaysa sa inyo. Pinakakaunti ang bilang, higit na nagkakawatak-watak at pinakamasamang kalagayan. Dating ipinagkatiwala lamang namin ang paghahari sa inyo sa isa sa mga alipin lamang namin. Kayo'y walang karapatan na maging alipin namin. Bahagyang humupa sa galit si Yazdajud at nagsabi, kung dahil sa pangangailangan ang nagtulak sa inyo ng pagparito sa amin, ay pag-uutos namin na bigyan kayo ng pagkain hanggang sa matapos ang pagtuyot sa bayan ninyo. Dadampitan namin ang mga pinuno at mga maharlikas sa inyo at magtatalaga kami sa inyo ng isang hari na mula sa amin na magiging banayad at maawain sa inyo. Ang isa sa delegasyon ni An-Nu'man ay sumagot kay Yazdajud ng salitang ikinagalit nito. Kaya nagsabi ito, kung ang sogo ay maaaring patayin, talagang pinatay ko na kayo. Umalis na kayo at wala kayong mapapala sa akin. Sabihin ninyo sa pinuno ninyo na ipapadala ko sa kanya si Rustum na pinuno ng aming hukbo upang siya'y ilibing at ilibing niya kayong lahat sa hukay ng Al-Qadisiyah. Nag-utos si Yazdajud, nadalhan siya ng isang pasa ng lupa at nag-utos na ipapasan ito palabas ng pinto ang bayan ng isang itinuturing ng mga Muslim na pinakamaharlika sa kanila bilang panghahamak. Kaya nagtanong sila sa delegasyon kung sino ang pinakamaharlika sa kanila at si Asim na anak ni Omar ang nagpakilala at tinanggap ang isang pasa ng lupa ng masaya hanggang sa lumabas sa madain at ikinarga niya ito sa kamilyo at dinala kay Sa'ad bin Abi Waqqas. At ibinalita ang mabuting balita na sasakupin ni Allah ang Persya sa pamamagitan ng mga Muslim at aariin nila ang lupain ng kanilang bansa. Naganap nga ang labanan sa Al-Qadisiyah at nagkasiksikan sa hukay ang libo-libong patay. Pero hindi ito mga patay na mga mandirigmang Muslim, bagkus sila'y mga bangkay ng mga sundalo ng Kisra o emperador. Hindi natinag ang mga Persyano sa pagkatalo nila sa labanang ito sa Al-Qadisiyah, bagkus ay inipon nila ang mga sundalo nila hanggang sa umabot ng 150 sanay na mga mandirigma. Nang nalaman ni Al-Faruq, Omar, ang Khalifa, ang balita tungkol sa malaking hukbo ng kalaban, nagpasya siya na siya mismo ang harap para pamunuan ang hukbo sa malaking panganib na ito. Subalit pinigilan siya ng mga pinuno ng mga Muslim at iminungkahi nila na padalahan sila ng isang pinunong aasahan nila sa labanang ito. Kaya naman sinabi ng Omar, magmungkahi kayo sa akin ng isang lalaking itatalaga kong pinuno upang mapigilan ang mga kalaban. Sinabi nila, ikaw ang higit na nagkakaalam sa mga sundalo mo
o pinuno ng mga Muslim. Sinabi ni Umar, sumpa man kay Allah, talagang itatalaga kong pinuno ng hukbo ng mga Muslim ang isang lalaki na kapag nagsagupa ang dalawang panig ay higit na mabilis kaysa sa mga pana, at siya ay si An-Nu'man bin Muqarrin al-Muzani. Sumulat siya kay Nu'man bin Muqarrin na sinasabi, min Abdullahi Umar ibn al-Khattab ila Nu'man ibn Muqarrin ama ba'd fa innahu balagani anna jumu'an min al-a'jam kathiratan qad jama'u lakum bi madinati Nahawand fa idza ataka kitabi hadha fasir bi amrillahi wa bi aunillahi wa binasrillahi biman ma'aka minal muslimin wala tuti'hum wa'ran fatu'diyahum fa inna rajulan wahidan minal muslimin ahabbu ilayya min 100,000 dinar. Wassalamu alaikum. Mula sa alipin ni Allah na si Umar bin al-Khattab para kay An-Nu'man bin Muqarrin. Sa pagpapatuloy, nakarating sa akin na ang malaking hukbo ng mga Persyano ay naghahanda laban sa inyo sa lungsod ng Nahawand. Kapag natanggap ko ang liham kong ito, ay humayo kang kasama ang hukbo ng mga Muslim, sa tulong at pag-aadya ni Allah, at huwag mo silang dalhin sa mahirap na kalagayan upang hindi sila mapahamak. Sapagkat ang nag-iisang Muslim ay higit kong mahal kaysa 100,000 dinar. Wassalamu alaikum. Mabilis na kumilos si An-Nu'man na kasama ang mga Muslim upang sagupain ang kalaban. Nagpadala siya ng mga gabayo upang tiyakin ang daanan. Nang malapit na ang mga gabayo sa Nahawand, ay tumigil ang mga kabayo nila. Pinasolong nila ito, pero ayaw lumakad. Kaya bumaba sila sa mga kabayo upang alamin ang dahilan. Nakita nila sa mga paa ng kabayo ang mga putol na bakal na kagaya sa mga pako. Tiningnan nila ang lupa at nakita nilang pinakalat ng mga Persyano sa mga daan patungo sa lungsod ng Nahawand ang mga matutulis na bakal upang hadlangan ang mga ngabayo at naglalakad na makarating sa lungsod. Ibinalita ng mga ngabayo kay An-Nu'man ang kanila nakita upang malaman sa kanya kung ano ang kanyang pasya. Inutos niya na manatili sa kanilang lugar at magpaningas ng apoy sa gabi upang sila'y makita ng kalaban. At sila'y magpapanggap na natakot upang linlangin ang kalaban na sila'y habulin sa kanilang pagtakas. Sa ganito'y maaaring tanggalin nila ang mga matutulis na bakal na itinanim nila o sila ang matitinik nito. Nagtagumpay nga ang panlalansing ito laban sa mga Persyano dahil na nakita nila na ang hukbo ng mga Muslim ay natakot at tumatakas sa kanila. Nagpadala sila ng mga manggagawa upang linisin sa mga daan ang matutulis na bakal. Sa pagkakataong ito, bigla silang sinagupa ng mga Muslim sa mga daang tinanggal na nila ang mga tinik na bakal. Nagkampo ang hukbo ni An-Nu'man sa mga matataas na lugar ng Nahawand at ang plano ay biglaan nila itong salakayin. Kaya sinabi niya sa kanyang hukbo, magtakbir ako ng 3 sa unang takbir, ang sinumang hindi pa handa ay maghanda na. Sa ikalawang takbir ay humawak na ng sandata ang bawat isa. At sa ikatatlong takbir ay sasalakay na. Nagtakbir na si An-Nu'man ng 3 takbir at sabay-sabay sila na sumalakay sa mga hanay ng kalaban na kagaya sa leon na sumasalakay sa sisilain nito at parang malakas na agos ng baha na sumasalakay sa hanay ng kalaban. At nagsimula ang matinding labanan na bihirang naganap sa kasaysayan. Nakawatak-watak ang malaking hukbo ng mga Persyano at napuno ang kapatagan at bundok ng mga patay at umagos ang mga dugo sa mga daanan.
Sa madugong labanan ay tinamaan si An-Nu'man na kanyang ikinamatay. Nakita ito ng kapatid niya at agad nitong kinuha ang bandila sa kamay ni An-Nu'man at tinakpan ang kapatid ng balabal na hawak at inilihim niya sa mga Muslim ang kamatayan ng kanilang pinuno. Nang natapos na ang labanan at nanalo ang mga Muslim na tinawag nila itong Fathul Futuh, nagtanong na ang mga sundalo kung saan ang kanilang matapang na pinuno. Kaya tinanggal na ng kapatid ni An-Nu'man ang balabal na nakatabon sa kanya at nagsabi, "Hada amirukum qad aqarra Allahu aynahu bil fath wa khatama lahu bisyahada." Ito ang inyong pinuno na iginabay ni Allah sa pananakop at binayayaan niya ng syahada. Mga kapatid, muli natin natunghayan ang buhay ng isa sa mga kasamahan ng sugo ni Allah na nagsilbing huwaran sa pananampalataya at pagpapalaganap nito sa pamamagitan ng pananakop ng isang pinakamalakas na bansa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول